Hello, what's up? This is Scottman, back again for another, well, this is actually studio tour lang. Kasi may napaparami-rami na rin nababasa ko kasi na anong gamit mong mic, anong gamit mo pang-edit, ang gamit mong gadgets, ganito, anong gamit mo na cellphone para sa video na to, blah blah blah. So, maybe it's time na sabihin ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko. So, unahan ko na kayo agad, hindi po maganda ang studio ko. Hindi po ako magpapanggap na minimalistic ako. No, I'm not. Actually, I'm your typical guy na lalaking-lalaki na medyo balahura sa room, wala sa ayos. As you can see, nakikita nyo naman, wala yan. Hindi, kung saan sa nakapatong, hindi magkakasamang dapat magkakasama. So, kung interesado kayo, malaman kung ano yung mga ginagamit kong gadgets. Most of gadgets here actually, binili lang sa Lazada, mga around 200, 300, at best, mga 1,000. Except, syempre, sa mga talagang ginagamit ko na currently ngayon na, what do you call this, na vlogging camera. Eh, syempre, yan, medyo may halaga na yan. Pero before that, nag-start talaga ako before, sa mga mumurahin lang ng mga gadgets. And most of them, nag-survive hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin hanggang ngayon. So, kung interesado lang naman kayo, just in case lang na interesado kayo, ito po yun, totoo po to, realistic po ito, magulo din talaga sa studio. Nahihiya ako, pero papakilala lang ako ng konti kung ano talaga, kung sino talaga si Cotman. Let's start? Let's start. So, ayun, wide angle muna tayo. Yan, para mas kita nyo. Ganyan po mukhang simple lang po yan, pero actually magulo po yan. Table na yan. Hanggat maaari, mini-maintain ko na at least ganyan lang kagulo, hindi na lumalala. Pero sometimes, kapag medyo marami na magulo-magulo yan. Pero let's start muna tayo sa basic. Ang gamit kong microphone. Pinakamaraming tanong, ano ang gamit kong microphone? To be honest, sobrang mura lang po ito. I believe hindi ito branded talaga. May brand na nakalagay, pero hindi talaga siya branded talaga. Ever since, ito na po ang microphone na gamit ko. Ever since, this is worth, alam niyo ba kung magkano? 800 pesos lang po yan. 800 pesos, and para sa akin, yan na yung best na microphone na dumaan sa akin. And kung mapapansin nyo sa video ko, may mga Maono, kung ano mga sikat na mga brand na high-end, na may LED pa, dumaan dito sa channel pero lahat yung binenta ko. Why? Kasi hindi nila na-meet yung standard ko. Ang experience ko rito sa microphone na to. Actually, dalawa ito. Mapapansin nyo, ayan po yung isa. Ito, yan nakaganyan, is gamit ko siya kapag nag-unbox ako. Para yung microphone dito sa akin nakalagay. So, naro-rotate siya. Yeah! Papunta rito sa akin. And then, kakabit ko yun sa... Ayan, makakakita nyo. Yan, nakaganyan siya, nakarotate siya. Then, itututok ko siya sa bibig ko. Pasensya na may balahibo pa ng mga aking aso. Mga husky po kasi aso ko rito. So, yan, mag-unbox ako, tututok ko dyan. Tatanggalin ko tong laptop. Yeah, this is worth 800 pesos and ang code name niya, ang pangalan niya is BM800 USB type. Okay? I'm not sure kung maganda rin yung auxiliary type, yung headphone jack talaga na version nito. Meron siyang headphone jack version eh. Hindi ko sure kasi hindi ko naman na-try yun. Binibili ko na lang talaga lagi is ito. Itong BM800 USB. Same store. Kung interesado po kayo at tingin nyo quality yung mga microphone na ginagamit na sa ibang video. Dito kasi sa video na ito, ang gamit ko kay iPhone lang eh. So, I'm sure hindi siya kagaya nung video na talagang pag ito ang gamit ko. Siguro mag-link na lang ako ng mga video like sa unboxing. Ito, paparinig ko sa inyo. Ito po ang quality ng video niya while I'm unboxing. Tapos ito gamit ko microphone. Okay? At saka podcasting. Nakita nyo naman sa podcasting. Ayan. Ito po yung sample. Cotman, kung saan po yung mga tanong nyo na iniiwan sa comment section, isasagutin natin dito. So, kung hindi pa kayo familiar, itatamba ko na sa inyo yung 5 tanong na napili ko na pwede kong sagutin na ng mabilisan. This is Cotman back again for another video. Boring Tech Podcast lang muna tayo. Gusto ko lang ipag-usapan itong nabasa ko na isang article. Actually, yan po silang dalawa. For unboxing and then for podcasting. Nakakonect na po yan direct sa laptop na ito. Nabulok na itong laptop na ito. Nakadirect po yan sa USB doon. Ayan, as you can see, hindi po ako nabibiro. Yeah, USB lang po yan. And yun na po yung nakukuha niyang quality. Yung favorite ko. Okay? Pag magsasalita kayo gamit itong microphone na to, lagi kayong, basta ako itong mabibili nyo itututok nyo lagi itong kung nasaan yung logo. Kasi ganun pansin nyo. Kung nasaan yung logo,
yun ang itatapat ko sa bibig ko. Kasi doon po yung pinakamalakas niya at pinakamagandang quality. Pag dito ko nagsalita sa gilid, sa likod, or sa taas, hindi po ganun kaganda yung output niya. Okay? Yan po. Ang link nito, iwan ko sa video description kung interesado kayong magkaroon din ito. Kung tingin nyo pasado sa inyo yung quality ng microphone nito. Alright? Next, ano ang gamit kong tablet daw? Inano ko lang base sa pinakamadalas na tanggap. So, pinakamagamit kong tablet, main tablet is this one. The Lenovo Y700. Yeah, Legion Y700. Ito ang pinaka-feeling ko, pinaka-worth it na nung una, hindi ako sure kung worth it nga ba talaga. Kasi gusto ko siya, kasi ito yung hanap ko talagang size. 8 inches lang mahigit. Hindi abot ng 9, hindi abot ng 10. Sakto lang, sakto ang laki, hindi ganun kabigat. Pero matibay. So, Lenovo Y700, Legion Y700. Meron na itong 2023 version, which is mas maganda. Dalawa ng USB Type-C nito ngayon, yung bagong version. But this one, I think, ito ay isa sa mga pinakasulit na binayaran ko. Binili ko siya actually at the time ng 21,000. Ngayon, nasa 17,000 na lang yata ito. And I'm not sure kung ganoon din sa 2023 version. Pero kung bibili kayo nito, yung 2023 version na kasi mas maganda yun at mas improved version yun eh. Pero yan, isa sa pinakasulit ko. Yan ang ginagamit ko for gaming. And then, itong laptop ko daw, ano daw ang specs nito at bakit meron nakaharang. So, itong laptop na to is from Dell. By the way, just so you know, wala pong sponsored na brand dito ha. Lahat ng babanggitin ko rito is personal preferences ko talaga. So, Dell, ang gamit ko rito. This is actually i7... Wait, check na natin para hindi ako magkamali. This is just an i7. Hindi siya super... i5 lang pala ito. Yung i7 pala nasa baba. This is an i5 6440HQ. 2.6 GHz lang po siya. 16 GB na RAM with 512 GB yata na storage. So, binili ko po ito actually second hand. Hindi ko siya binili ng brand new kasi ako ay medyo may pagka-cheap. Yes, since technician ako, alam ko naman kasi kung anong binibili ko eh. And kung pag nasira ito, ako rin naman mag-aayos. So, okay lang sa akin. Ito ang benefits ng pagiging technician. Kasi, kung bibili ako ng ganito, ako na rin naman ang problema para mag-ayos. Ako rin na mag-aayos. Hindi ko to main laptop kasi nga, pang test ko ito. Dito ko tinetest ang mga normal na apps, typical na apps. Dito ko tinetest lahat ng mga risky app. Kapag kami pinoprogram ako na mga apps or something or anything, or mga games na gusto kong i-modify, something like that, dito ko ginagawa kasi para iwas na madamay yung system sa buong bahay. Okay? So, okay lang itong hack. Naka-firewall ito. Nakahiwalay siya ng router, so on and so forth. So, safe ako rito. So, yun yung naka-setup ito. Kaya ito ang ginagamit ko for that part. And speaking of firewall, hack, etc. Kaya po siya merong ganito. Kasi, minsan, hindi maiiwasan, nalulusutan ako kapag nagtetest ako ng apps or games, nalulusutan ako na, ano pala siya, compromised or may malware. Pagka ganon, para maiwasan na ma-hack totally, nilagyan ko na lang siya ng webcam kasi never ko naman ginamit ang webcam yan. Okay? Hindi ko kailangan ng webcam ng laptop ko. So, yun. For my security purpose lang kung bakit po meron siyang ganyan. Kasi this one is, again, for testing lang po ito na laptop. For testing ng apps, games, anything na may kailangan ko mag-code or anything. Dito po yun. Okay? Just in case, baka curious kayo. Gamit kong tripod is ito, mamurahin lang po ito. I think ito ay worth 200 plus lang na tripod. So ito yung ginagamit ko kapag nagpa-podcast ako. Diyan ko nilalagay yung S23. Most of my videos captured po sa smartphone na to. Okay? Kasi maganda po yung kanyang quality and mas madali yung transfer something chachaboreche. Pag dito kasi pwede ko na i-direct sa laptop ko. Pag sa iPhone, which is ito, gamit ko ngayon, napapakita ko sa inyo. iPhone po, yan. Ang gamit ko ngayon currently, yan, is the iPhone. Okay? iPhone, ito ang gamit ko ngayon kasi para makita nyo lang muna. Kasi ito talaga main driver ko for video recording. Itong si Samsung. Ginagamit ko lang si iPhone for backup actually. So, that's my, So, yan, mahal talaga yan kasi S23 yan. But before that, gumamit po ako ng Canon Rebel which is binenta ko na kasi nga natatenga lang dito. Baka mabulok lang, sayang, mawala ng value. Although, sayang nga naman yun kasi ngayon ko lang na-realize for for memories. Yan po ang gamit ko. Tripod, 200 pesos. Kung interesado po kayo, iwan ko yung link nito sa video description. Kasi ito naman, mumurahin lang to. Alam ko, nasa 100 pesos lang to na microphone stand. Kung interesado pa rin din kayo dito, itong gamit kong to sa while nagpa-podcast,
Iwan ko lang yung link dito sa video description just in case na curious na kayo. Mumurahin lang to. Hindi naman talaga ako mahilig sa mahal. Kaso nga lang, mga parts lang ng vlogging equipment ko, like ito nga yung camera, na kailangan ko i-upgrade for better experience sa inyo mga manonood. But the rest of the story, mumurahin lang din talaga. So yun, gamit ko naman for, what do you call this? Transfer ng data from here, like kunwari yan, from dito sa transfer sa laptop and then sa i-edit sa baba is ito lang po, mumurahin lang to. Ito ay Kimtigo. Yeah, this is around 1,200 lang yata. This is 128GB lang. 120GB storage lang. Yun, 120GB storage nga lang siya. And then bumili ako ng tig 100 pesos na USB adapter. Okay? So, bali ang nagastos ko lang is nasa kulang-kulang 1.5. Meron ako 120GB at USB storage. Ito lang po yun. Kung interesado rin kayo rito, tested na po ito as solid. Mas okay kasi bumili po kayo pag bibili kayo ng ganito, yung SSD na. Kasi SSD is wala nga po moving parts compared sa HDD. Ito, ilang beses ko na itong nalaglag, hindi siya nasisira, hindi siya bumibigay. Okay, siguro mababasag ko na lang yung casing nito, pero hindi mawawala ang storage nito kung ano yung nakasave dito, hindi siya masisira. Unlike sa HDD, dati nagamit ko, madangge, malaglag ng isang beses, dalawang beses, wala na, lumalagitik na, nadidisalign na yung disk sa loob. But SSD, gaya nito, is mas matibay siya, mas Hindi ko nga lang may recommend ang SSD for long storage, like gusto nyo dekada, kasi may nabalitaan ako na kusa doon nag-fade ang data sa mga SSD. But hindi ko pa naman natatry kasi wala naman akong SSD dito na umabot ng 10 taon. So, yun lang yung base sa research ko. But, for temporary storage, like transfer na malalaking files for editing, I will recommend this. Mumurahin lang na SSD and mumurahin din na USB adapter para sa SSD. Ito. Iwan ko link dito sa video description just in case na curious din kayo. And then, gamit ko naman doon sa sa part na to. Ito, actually, na-feature ko to kay Poltech TV. Kinukwento niya. Sabi ko, doon binanggit ko na, never ko pong tinatanggal. Pasensya na kayo madumi. Like I said, makatotohanan tayo rito. Bira ko linisin ang aking mga saksakan. So, lahat po nang nandito na nakasaksak is hindi ko na tinatanggal 24/7. Yeah, I know, hindi siya matipid sa kuryente kasi gumagamit pa rin yan ang ilan dyan ng mga kuryente, which is magastos. But, me as medyo, like I said, burara, ayun, hindi ko na siya tinatanggal most of the time. And pagka umalis naman kami ng bahay, pinapatay ko na lang yung main switch sa baba. Yung ang tawag sa ganun. Basta yun, anong tawag yung switch sa baba. Andun yung pinaka-main eh. So yeah, this one, hindi ko na rin tinatanggal and multiple po. This is a gun charger actually. Hindi po ako nagbibiro nung sinabi ko na ang mga gun charger, ang better alternative kaysa sa mga silicone charger o yung mga charger na kasama sa box ng smartphone. Mas okay po sila. Supported din po nilang fast charging. Dito po sa gun charger na to, kaya kong i-full charge ang aking Samsung S23 within 30 to 40 minutes. Full charge na agad siya. Sa Lenovo Y700, which is supported niya rin ng turbo charging, mga 30 to 40 minutes din full charge na siya. So, solid po itong gun charger nito from Ugreen. Okay, so branded po yan. Solid. Hindi ko tanda ang price nito eh. Pero kung interesado kayo sa price kung ito ang bilhin, multiple na po yan actually. Tatlong USB Type-C at isang USB Type-A na fast charging. At I think hanggang 20 watts. 18 to 20 watts yata ang Type-A nito. The rest, kaya hanggang 65 to 100 watts yata. And MacBook, tina-charge ko rin po dyan si MacBook. Kaya niya i-full charge si MacBook in 1 hour. Pwede po yan. So the rest, yeah, mga normal na yan. Mga wires, kung interesado rin kayo rito, this one is galing kay Ugreen na wire. And just to give you proof. Hindi po sponsor ni Ugreen to, pero yan. Pero actually galing ito kay Ugreen. Pero ni-review ko to, parang mahal na yata. But hey, highly recommended ko Ugreen na brand kasi hanggang ngayon di pa rin siya nasisira kahit di ko siya tinatanggal sa saksakan. Yun lang, pinagpapawisan ako. And this one, this is the wireless charging. Okay, generic lang po ito. I think nasa 200 pesos lang yata ito to 300 pesos. 100 pesos I believe. Na-charge nito both si iPhone and si S23 dahil support, I don't know, for some reason kaya niya charge both eh. Pero most of the time si iPhone ang charge ko dyan. Alright? Solid. Wireless charging. Kasi bihira ko nga gamitin si iPhone, so okay lang na matagal siyang full charge. Slow charger lang to. I believe nasa 10 watts lang yata to to 15 watts, something like that. Tama ang memory ko. Pero just in case interesado pa rin kayo, link nito sa video description. And then, ay softbox na budget.
So, ako kasi yung softbox nila, ano yun, nila Pinoy Tech Dot, nila Gadget Sidekick, ang ganda. High-end, tapos nila MKBHD, mga ano, high-end. But my softbox, ito lang po yun. Worth 600 to 800 pesos lang po ito. May kasama na siyang bumbilya, pero yung bumbilya na kasama dito actually is palpak. So, bumili ako ng sarili kong bumbilya. And white ano lang to, white lang siya na bumbilya. Ang pangit lang siguro dito is isang kulay lang siya. Yung mga high-end kasi nila Pinoy Tech Dot. Nakita ko yun eh. Mag-iipunan ko rin yung balang araw. Pero so far, I think sapat pa rin naman ito. Yeah, as you can see. Yan lang siya. Yan. Hindi siya ganun kaliwanag. And actually, nagagamit ko naman ito tuwing gabi lang or pagpadilim na. So yun, or 600 to 700 pesos. Single kulay lang. Gusto mo, kung gusto mo makapagpalit-palit ng kulay, bili ka ng dalawang bumbilya. Isang puti, isang dilaw. May ibang kulay din naman bumbilya. Try mo. Standard lang po siya na, standard lang po yan na size ng bulb. Hindi yung po kailangan mag-alala. Yung nabibili sa hardware na, na bulb na nagagamit nyo rin sa bahay, yun din po yung size nung slot niya, yung pinaka niya. Like I said, di ko siya masyado yung nagamit kasi ang pinaka best para sa akin na liwanag is natural light. Kaya nakaharap ako lagi sa bintana pagdating sa pag-vlog. Hanggat maaari araw ko ginagawa, pero may mga times na kailangan ko talaga sa gabi or sa hapon padilim na. Pag ganoon, medyo low light na. To the rescue na si softbox. Yeah, again, 600 to 800 pesos lang po yan. Kapag ka nag-unboxing naman ako, ito. By the way, yan pa yung mga parts ng mga PC ko nung kapag ka nagte-technician ako, yan mga nakatambak na lang yan. So yun, kapag ka nag-unboxing ako, ito po ang gamit ko na tripod. This is a tripod and nayuyuko siya eh. So, lalagay ko dito yung cellphone. So, lalagay lang yan dyan. And then, tutok. And let's go. Yan, ganyan. Tatanggalin ko na ito syempre. Yan. Yan ang nakikita nyo kapag nag-unboxing ako. Yan. Nakikita nyo unboxing ako. Ito, tripod na to ang gamit ko lang. Ganyan lang po ka-basic. Hindi nyo po... Dati gusto ko sana yung overhead. Kaso wala akong paglalagyan. Wala akong pagkakabitan kung saan ko ilalagay yung overhead. But this one, yes, is actually the best na ginawa ko sa akong. Napakasimple lang, basic na gagawa ko lahat ng unboxing ko rito. And then, while unboxing, syempre, tututo ko naman itong microphone ko sa bibig ko. Kaya lalapit natin ng konti para makita nyo ng maayos. Yun. So, andito yung mic. Nag-unboxing ako. Yan. Andito yung, kunwari, yung item. Gina. Gets nyo ba? Yung meaning ko. Para may konting effects, lalagyan ko siya ngayon ng ganito. Ito po is, ito, alam ko mahal ito eh. Nasa 800 yata to 1,000 pesos. Ito po yung pangkulay yata. Para pangkulay siya sa camera. Yan yung nakikita nyo. Yan po, pangpakulay po lang po yan. Dalawang kulay usually ginagamit ko eh. Itong orange o yellowish. Yan nakikita nyo, yung effect na yan. So ito po ang may suspect dyan. And then this one, yung violet. Para medyo social ang kulay na dating. So goods na goods po yan. Yeah, I think around, hindi ko masyadong tanda eh. But ito po yung price niya. Yeah. Just kung curious pa rin kayo, palagay ko rito. Yeah, yan po yung price niya. Kung interesado kayo, iwan ko yung link sa video description. Okay po to. Rechargeable po siya. Medyo matagal-tagal din. Makunat-kunat din. Yan po yung mga available na kulay niya. Pwede mong timplahin kasi yung kulay niya at saka brightness. So rechargeable, solid. Magagamit niya. Actually, magagamit ko dito pang camping eh. Pero hindi ko siya ginagamit sa camping. Ginagamit ko siya mostly lang talaga dito sa studio lang. But this is, I think, one of my sulit din na find. Yeah, this is from Ulanzi. VL120 RGB. Yeah. In case na-curious lang kayo. And speaking of pailaw, meron tayong ring light. Ring light na bihira kong gamitin actually. Nagagamit ko lang ito actually kapag gabi at mag-vlog ako dito ako nakapwesto po. So bihira ko siya magamit pero nagagamit naman. This ring light actually is nasa 300 pesos lang yata to. Yeah, yung mumurahin lang, budget literal. So yung may mga adjustment tayo ng kulay actually hindi pa siya nakasaksak. So tatlong kulay po available nito yata. White, yellow at saka super yellow, something like that. So, yeah, maganda naman. Tapos may lagayin actually ito ng cellphone na tinanggal ko na, nawala ko na kasi hindi ko naman ginagamit yun. Hindi ako naglalagay dito ng cellphone. So, tinanggal ko na yun. Kasama yun din eh, yung lagay ng cellphone, promise. Pero wala, hindi ko na mahanap. Nilagay ko. Again, mumurahin lang ito. Around 300 lang ito. And this one. Ito, kita nyo na to siguro 2 years ago pa or 3 years ago. Itong, dati nakasabi ito sa likod ko kapag nag-vlog ako. This is
worth 200 pesos yata. Mali. Or 100. Naglalaro na siya ng 200 pesos. Pwede nyo pong palitan yung ano nito, ang kanyang bumbilya, of course. Standard din po ang size ng bumbilya nito, pero pwede nyo palitan anytime. Pero ang napili ko, pinaka-the best sa kanya is yung yellow. Mas light, mas friendly yung dating sa background. So yun ang nakikita nyo pagka nag-video ako, nagpa-podcast. And then this one, the floodlights, at yung floodlights na yun is worth 100 to 200 pesos din. Basta mura lang, wala pang 500 pesos po yung mga yan, yung floodlights na yan. Ito po yung remote nya. Multiple color, pang background, kulay lang po siya. Kaya makikita nyo, ayan ang kulay ko sa background. Yan. Yan po, ang tawag po dyan, alam ko kasi base sa description niya is floodlights. Alright? Puro floodlights lang po yan. So, mura lang po yan. May bibili nyo na kahit saan. The rest ito, hindi naman kailangan siguro alamin niya kasi hindi naman talaga yung part ng vlogging. Nasa background ko lang yan. So, yung mga hobbies nyo na lang siguro, mga favorite characters nyo, yun ang bilhin nyo, then ilagay nyo sa background. Maganda na siyang tingnan kahit paano. Maganda kung mas makulay, mas buhay na buhay. Alright? Lamesa. Itong lamesa na po ito is nabibili lang siya actually sa Ace Hardware. Sa Ace Hardware ko binili ito sa SM. Nasa 1.5 yata ito or something. Kaya bili kayo ng ganito, maganda to. Matibay. Okay lang mabasa kasi plastic naman siya. Literal na matibay talaga siya. Pwede maulanan sa software. Dati kasi gamit ko yung kahoy na version. Pag nababasa, nagtutuklap, nasisira. Literally, naluwag siya over time kasi yung kahoy na masyado malambot, yung tornilyo kusang nasisira. So, nadala na ako rin eh. So, for some time, maybe last year or 2 years ago, lumipat na ako rito kasi mas matibay. Hanggang ngayon, gamit ko pa rin. Medyo nagasgas na nga lang. Ito yung una kong gamit, puro gasgas na. Naglipat kasi, so napabili ako ng isa pa para bago na ulit. Yan na nagagamit ko. Tapos maganda kasi ang gray na kulay. I would recommend really na gray kasi hindi masyadong halata yung dumi. Hindi siya masyadong dumihin. Itong ganyan po yan. Yan, baka mapapansin mo. Yan. Bakal po yung paa kasi mo. So, gray, hindi siya ganun kapansinin ng dumi. And of course, maganda ang blend ng kulay niya sa mga pailaw. Mapapansin nyo, pag gray kasi is, yan o, na tumutugma yung kulay. Nagbe-blend na maayos yung kulay kung saan mo siya nakaano. Like this one, green, pag green, violet. Basta maganda siyang timplahan ng kulay eh. Pero kung gusto nyo talaga na mas malinis tingnan, go for white. But highly recommended ko yung gray kung gusto nyo lang din. Actually, bumili na ako nito 4. Meron pa sa baba. Pero, yun nga, lahat ng mga kahoy na madaling masira, ang pinapalit ko, pag nasira na sila, pinapalit ko, puro ganito na. Baka, ilang taon mo lang ngayon, puro ganito na ang gamit ko sa bahay. Puro lahat ng lamesa ko, puro ganito talaga. Kasi, napaka-sturdy po niya, maasahan. At mabibit-bit. Foldable pa. Kita nyo naman. Foldable, solid. Okay, so, next is kulay, background. I would really recommend na either gray or white. Go for gray or white. Pag pintura, mas maganda po for some reason. Pero pwede nyo i-try din yung iba. Like, sila Unbox Diary, yellow. May iba, black, all black. Pwede naman eh. Pero mas gusto ko lang, mas may buhay lang, mas simple, mas friendly sa mata. White or gray. But right now, since galing na ako sa gray, nagsawa na ako, chose white. Maganda ang white talaga sa ano. And then sa kortina hangga't maaari, plain simple lang. So, white para sa pag nakaharap sa akin kasi kailangan ko yung liwanag. Parang softbox. Parang softbox ang dating ng white na kortina. And then black para hindi masyadong masakit yung reflection ng background ko. And kung mapapansin nyo, halatang budget na budget, PVC lang yung ginamit ko na nasa kortina pang hold. Yes. Mga DIY lang po yung mga yan. Okay? So, yun. And of course, ang aking wall fan na gamit ko ever since. Kasama ko ever since. Hindi ko siya nilalet go. Dala ko pa rin kahit saan. Yung wall fan na yan. From Mitsutech. Regalo yan ng tatay ko eh. So, hindi ko siya nilalet ko. Gamit ko pa rin. Pero wala ang sira yan. Gumagana po yan. Mitsutech. What else? This one. Ito gusto ko to. Pang background light ko naman to. Kapag gamit ko siya na nagpa-podcast ako na dito, ito yung background ko. Nagamit ko siyang ilaw para dyan. Yeah, of course. Yellow lang siya. One color lang talaga to kasi alam ko LED to eh sa loob. This is an LED na naka-fix yung bulb niya. So wala akong magagawa sa part na yan. At least may may diffuser siya. So kahit paano soft yung ilaw. Pero maganda yan pang background lang. May liwanag lang sa background. This is, I believe, worth 200 to 300. 300 to, I believe. 300 plus itong isang ito.
budget type lang. Iwan ko yung link sa video description just in case na curious kayo yung bilhin. So, ayun, sorry dahil busy ako ngayong weekend, hindi ko pala siya diligan. Bakawa naman si Dingding. Yeah. Memorable sa akin yung halaman yan. And of course, my wireless mic. Gamit ko sa intro kanina. Minubad ko na kasi nasa likod na naman ako ni iPhone. Pero ito yung gamit ko sa intro. Nakita nyo na yung review nito. And the comparison versus yung kay Haliland Lark. Mas maganda ang actually yung output ni Haliland. So, mas preferred ko yun. But, I prefer kasi na multiple na support na platform. Auxiliary at Lightning Type-C. Yun. Although, mas maganda talaga quality ng Lark base sa comparison. Still, gusto kasi isang bitbitan lang. And the other one, ito naman, pagka talagang hindi ko dadalhin si iPhone, ito lang pang Type-C. Ito alam ko mas maganda to. But maybe, gawin ko rito ng comparison. Hindi ko rin alam actually kung mas maganda sa dalawa eh. Pero usually ito gamit ko pag si Samsung S23 lang gamit ko. And of course, may other cameras. Ito naman, for vlogging, of course, si GoPro 9, hindi ko let go kasi ayoko na bumili ulit ng GoPro kasi nadala na ako sa GoPro. But still, for half of the time, reliable pa rin naman siya and solid pa rin naman gamitin ang GoPro Hero 9. Pero kung tatanungin, ayoko na bumili ng GoPro siguro. Yeah, Insta360 X3. Yeah. Na actually, mas okay to kumpara kay GoPro. Mas less siya na naghahang. Naghahang pa rin naman at minsan less ang naghahang and kaso nga lang, pagdating sa quality-wise, medyo hindi ako ganun ka-impress sa kanya overall. But for motovlogging and travel, okay na din to kahit paano. Very useful na rin. But as main camera, I would recommend na gamitin nyo to si Insta360 X3 as main camera. Ba't nga ba hindi ko to ginawa ng review rito sa main channel? Binili ko to actually sa SM eh. So anyway, around 30,000 plus ito. Yeah. Yes. Accessories, battery, so on and so forth. Anyway, ito naman, actually, meron akong latest find. Ano siya, generic lang siya na battery. For GoPro, this is for GoPro Hero 9. 4,800 mAh na battery. Good siya actually, tuloy-tuloy na recording ng 2 to 3 hours. Solid. Actually, and dito, hindi nagahang si GoPro. For some reason. Dahil siguro hindi part ng battery, hindi siya directly nakakonect sa katawan ng GoPro yung battery nasa baba. Nandito kasi nakapwesto si GoPro. Papakita ko sa inyo. Yan, ganyan po ang setup niyan. Nandito si GoPro and nandito sa ibaba yung battery nasa labas. So less nga naman na nag-overheat. Dagdag na nagko-contribute ng overheating itong ganitong setup. And the best part is mas matagal ka nakakapag-record using GoPro. Umiinit pa rin naman, yes, hindi naman nawawala kasi talagang prone sa overheating ang Hero 9, 10, 11. I'm not sure sa 12. But 9, 10, 11, prone sa overheating. So, supported po niya GoPro Hero 9 and 10. 9, 10. So, hindi nakalagay dito kung supported siya sa 11. But 9 and 10, supported po ng external battery na to. Okay? And so, solid po yan. May lagayin din siya dito ng microphone sa gilid in case na meron kayong external mic. Kasama na po itong case, buong set na to. Except itong tapa, itong magnetic, hindi po kasama. Akin po ito. But this one, itong case na to is kasama na po yan with this microphone na slot. Yeah. Iwan ko yung link sa video description just in case not curious kayo. This one is one of my favorite din na speaker. Actually, binenta ko na yung ibang unit nito na pinadala sa akin. But this one, yung ginamit ko sa review is hindi ko binenta, hindi ko nilat ko kasi gusto ko siya. Gusto ko yung sound niya, especially kapag nakakonect sa Bluetooth. Yung pangit po ang tunog nito kapag kinonect nyo siya wired, kapag may cable through auxiliary, hindi po siya ganun kalakas. But if you connect this sa Bluetooth, ang ganda po ng quality ng sound nito. Talagang malakas, kung sa malakas. Goods to. Kaya keep ko siya. Hindi ko siya nilet go. And that part, kalahati nitong studio is tambakan. Okay? Hindi ko lang tambakan niya, makikita niya yan. Para pakita niyo, para hindi naman ako plastic na sabi niyo, ay, lagi na lang ang ganda ng studio, tingnan. May part po, yung kalahati ng studio is dugyot. Tambakan po yan. Actually, hindi ko lang gamit ang nandyan. Gamit din ng ibang family member. So, that is why tambakan yan dyan. Yung printer, yung dalawang Bluetti, yung kinukumpuni kong electric fan. Nginat-ngat kasi yung wire nun eh. Iba mga libro ko nandun, mga hindi ko nababasang libro. At nabasa na, nandun. So yeah, yan yung part na hindi nyo nakikita sa camera, which is papakita ko sa inyo ngayon. Disclaimer lang na hindi po ako minimalist at hindi rin ako masinop sa gamit sa kwarto. Yeah, this is my studio. Half
tambakan, half ganito. Yan ang nakikita nyo. Ito yung background, ito yung front, yan yung unboxing. Yan, unboxing, dyan din, nakikita nyo na yan. Yan po ang totoong si Kotman. Ito naman, itong chair na to, is dati-dati kung papansin nyo, gaming chair ang gamit ko. And I realized na napaka-impractical pala ng gaming chair, no? Ang bilis nasira, lalo na yung sa hydraulic nila, yung na-adjust yung taas at baba. At actually, hindi rin ganun kakomportable yung mga gaming chairs. So, after 3 gaming chairs na dumaan sa akin, ay tinry ko gumamit nito. And this one, ito ang pinakatumagal sa akin. Never nagloko, never nasira. Normal na physical, ito akin ito. Ito lang siya actually binili ko. Mas okay pa rin talaga ang mga practical na mga upuan. May kamahal nga lang yata ito. Nasa 2,000 yata ito. Pero, compare naman sa gaming chair na nasa 5,000 pataas, mas sulit ito kasi mas tumagal sa akin to. Yung gaming chairs usually naglala sa akin ng 6 months lang pataas. Siguro dahil mabigat ako. Pero dati hindi naman ako mabigat eh, nasira pa rin eh. Dito lang naman ako tumaba, di ba? So, yeah, this chair. Kung interesado kayo, actually nabili ko lang to sa Home Depot. I'm not sure kung meron nito sa Lazada, but I will try to find one. But this one sa Home Depot lang ito nabili. Yeah, ayoko na ng gaming chair, nadala na ako. Yeah, ito po yung setup ko sa mga nagtatanong. Ito na po yan. Dito ko na lang siguro kayo i-direct itong link ng video na to. Kung interesado kayo sa mga ginagamit kong gadgets dito, feel free na hanapin nyo yung link sa video description sa title. Hanapin nyo yung title ng video na to nasa baba. Click nyo yung title niya, may more dyan, nakalagay more. Click nyo yung more, lalabas yung mga link. Avail nyo po kung gusto nyo. Kung gusto nyo lang naman. Like I said, ito is for reference lang sa mga nagtatanong kung mga ginagamit ko rito sa studio. Yes, yun lang po. Basic na basic lang. And of course, bago matapos tayo, kami mga vlogger actually, dahil nga work from home lang kami, working at home lang. Well, hindi, work at home na ako kahit di pa ako vlogger dati. Writer nga ako dati, di ba? And of course, nag-house to house din ako kapag nagkukumpuni ako ng mga gadgets ng mga client. So basically, wala akong amo. Nung pag-technician ako, dati rin naman ako nagtrabaho sa office. But, switching sa pagiging technician, mas nagustuhan ko yung buhay doon eh. Wala nga naman akong, technically, yung oras ko ang nasusunod. Hindi ko kailangan gumising ng alas 4 para pumasok ng alas 6. Hindi ko kailangan magstay sa isang trabaho na hindi naman ako nag-enjoy. Yes, nagtrabaho din ako ng almost isang dekada sa office. Lipat-lipat ako ng factory, lipat-lipat ako ng tindahan. Naging basurero ako, nagtinda ako sa bus, opia, mani popcorn, literal, yes. Naging basurero ako sa junk shop ng tatay ko, so on and so forth. Yeah, life happens sa aming mga vlogger. Nag-start kami from zero to, syempre, kung magsisipag ka, aakyat. Pero kung hindi ka consistent, pwede bumagsak or so on. Or syempre, ganun ang buhay, ganun ang reality. Biglang, may drama, no? Pero sige, continue ko na lang din, dito na tayo. Hindi po kami yung bigla nag-upload ng 5 video, 10 video, click agad. Hindi po, pinag-iipunan po yan, pinag-i-effortan po yan. Consistency po. And this channel actually started January 2019. Nag-click po ito bandang September, October na. Patapos na yung taon. Doon pa lang po siya nakalagpas ng 1,000. And then from there on, doon pa lang ko masasabi na sumasahod na ako. So 1 year. 1 year po na consistent po yun. Hindi po ako tumitigil. Okay? Minimum of 2 videos a week. Hanggat maaari. Minsan pumapalya, siyempre. Pero, siyempre kalaban natin sa sarili natin. Pero hanggat maaari, kinonsistent ko talaga na at least isang beses isang buwan makapag-upload. Pero most of the time talaga tinatry ko once or twice mag-upload isang week. And then, na-achieve ko to. And right now, life update ko na lang din sa inyo. Yun nga, napapagawa na ako ng bahay. And nakabili na rin ng mga gadgets na ganito. And yung dalawang trabaho ko, dati kasi 3 trabaho ko, is isa na lang, and then plus itong YouTube, and then nagba-buy and sell na lang din ng mga gadgets. Yun na lang ginagawa ko most of the time. So I hope, supportahan niyo rin yung Shopee shop ko. Yan, nagbebenta ako doon ng mga nire-review ko rito. Tapos yung iba, minsan, mga binabuy and sell ko. Tested naman na po yun. Hindi naman ako nagbebenta rito ng low quality. Doon sa Shopee ko, nagbebenta doon ng low quality, tested po yun. Kasiraan ko po kasi yon. Kung ibebenta ko kayo ng sira na may issue, pangalan ko po nakataya doon. Kaya nire-recommend yung shop na yon. Kasi tested ko po yung mga binibenta doon.
quality naman kahit paano. Sasabihin ko naman kung hindi ka naman gaganda quality, usually nagawa ko naman ng video yon. Sinabi ko na hindi siya ganito, ang performance niya ganito. Alam niyo, honest review. Panoorin niyo yung video, then saka kayo mag-decide kung gusto niyo bilhin yung item or gadget sa Shopee ko. Yun yung mga I hope supportahan niyo pa rin. Kahit na ganito nakita niyo na hindi pala perfect si Cotman. Ang layo. Ang dugyot ng kwarto, ang dugyot ng setup, di ba? So, yun. Sana supportahan niyo pa rin kahit na ganito lang ang ano ko. And of course, as a vlogger, yun to ang suot, kunwari sa taas, pero sa baba, naka-short lang na pambahay. And yes, nananaba kami most of us yata ng mga vlogger, nananaba, no? Pero I'm trying. Right now, pang 2 weeks ko na yata na hindi na nagra-rise. Kaya nakikinggan ko naman yung mga sinasabi niyo. Tinatry ko ang kapay, pero ang hirap pala talaga kalaban ng sarili. No? But I hope pumayat ako somewhere. Kasi inumpisa na ni Kong TV, so medyo na-inspired din ako. Being that, yun ang pinaka-idol ko at least. Nag-start ako ng YouTube dahil kay Kong. Alam niyo naman yan, vocal naman ako sa part na yun. Kung magpapapayat siya, try ko rin magpapayat. So yun, anyway. This is most likely personal vlog lang to, pero tech pa rin naman. Like I said, nakita ko pa sa inyo mostly tech. So tech related pa rin naman po ito. So kung hindi niyo napagpasensyahan, sorry. At sa mga nanonood hanggang dito, let me know anong mga item na nagustuhan niyo rito. And kung umabot kayo rito, iwan nyo nga sa comment section. Yung mga talagang nagtyaga hanggang dito, iwan nyo sa comment section yung word na budget gadget. Yan. Kung umabot kayo dito, iwan nyo yung budget gadget para alam ko kung gaano karami yung mga nanonood ng videos ko na nag-i-stay hanggang dulo. Para, ma-inspire naman ako kahit paano. Yeah, malaking bagay po sa amin. And maybe, baka lang naman, for some reason, itong video na to is natuwa kayo na baka worth it pala itong taong to na pag-subscribean, like, and share. Alam mo dyan, nalilito lagi ako Please do. Kung hindi naman, okay lang din. Pwede naman kayo mag-move on na sa ibang channel. Marami po kaming tech vloggers dito na quality, mas quality kaysa sa mga videos ko like Solitech Reviews, Hardware Voyage, Pinoy Tech Dad, ano ba, All Tech TV, sino pa? Shoutout kina Poy Tech, Tech, something like that. Si Poy, Boss Poy. Si Gadget Sidekick, yan, sila. And I hope marami pa akong mga kapwa tech vlogger din actually na ma-meet or kahit man lang maka-e-meet sa chats. Nahihiya pa kasi ako mag-approach sa iba kasi baka ma-deadma ako But for those na currently nakaka-chat ko na yung mga binanggit ko yung mga nakaka-chat ko na yung kahit paano, nakaka-ututang dila ko na kahit paano. Ang babait pala nila. Ang babait pala nila. Solid. So yun. Anyway, hanggang doon lang. Again, this is Cotman. I hope pagtyagaan nyo pa rin ang video ko sa mga susunod na videos. I'll talk to you again soon. Thank you nga pala.